Ako si Miguel Santos at hindi ko kailanman inakala na ang buhay ko ay magiging ganito kakomplikado dahil sa mga nilalang na hindi nakikita ng karamihan. Nakatira kami sa mataas na bundok ng Bukidnon kung saan ang aming pamilya ay nagtatanim ng palay simula pa noong panahon ng aking lolo. Ang aming tahanan ay napapaligiran ng mga malalaking punong kahoy at maliliit na ilog na umaabot hanggang sa kapatagan. At dito ko natutunan ang mga lihim na hindi na ituturo sa mga paaralan. Si Tatay Rodrigo ay isang matapang na magsasaka na kilala sa buong barangay dahil sa kanyang husay sa pagtatanim. Ngunit hindi nila alam na may mas malalim na kaalaman siya tungkol sa mga engkantong naninirahan sa aming kapaligiran. Si Lola Esperanza naman, ang aking lola, ay kilala bilang pinakamahusay na hilot sa buong probinsya. Maraming mga babae ang naghahanap sa kanya kapag manganganak dahil bukod sa kanyang galing sa paghilot, may kakayahan din siyang makakita ng mga bagay na hindi nakikita. Noong ako ay 15 taon pa lamang, naganap ang unang malaking pagkakataon na nakasama ko ang mga supernatural na nilalang. Ito ay nagsimula noong isang malakas na bagyo na tumagal ng 3 araw. Ang hangin ay umaabot sa mahigit 100 kilometro bawat oras at ang ulan ay tila walang tigil na bumubuhos mula sa langit. Ang mga puno ay nagtutumbahan at ang mga bahay na yari sa nipa ay halos mawasak sa lakas ng hangin. Ako at si Tatay ay nagpasya na pumunta sa kabilang barangay upang tingnan ang kalagayan ng aming mga kamag-anak doon. Ang daan ay lubhang delikado dahil sa mga nahulog na puno at bato. Kaya naman naglakad na lamang kami gamit ang mga trangka upang hindi madulas sa putik. Ang tubig sa mga ilog ay tumataas na rin at maririnig namin ang malakas na agos mula sa malayo. Nang malapit na kaming makarating sa destinasyon, nakita namin ang isang figurang naglalakad sa gitna ng maputik na daan. Sa una ay akala namin ay isa sa mga residente ng lugar. Ngunit nang lumapit kami ay napagtanto naming may kakaiba sa babae. Siya ay buntis, halos nasa 8 buwan na ng pagdadalang tanak at ang kanyang mga damit ay punit-punit at dugo ang duguan. "Ate, okay ka lang?" tanong ni Tatay habang umuulan pa rin ng malakas. Ang babae ay tumingin sa amin at nakita ko sa kanyang mga mata ang takot at pagkakalito. Ang kanyang balat ay maputla at tila may mga marka sa kanyang braso na parang mga sugat mula sa pakikipaglaro. "Tulungan ninyo ako," sabi niya sa mahina at nangangatal na tin. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Noong nakaraang gabi, nang sumugod ang bagyo, parang may pumapasok sa aking katawan na hindi ko maintindihan. Hinawakan ni Tatay ang braso ng babae upang suportahan siya habang naglalakad kami patungo sa pinakamalapit na silungan. May nakita kaming maliit na bahay na tila inabandona na ng mga may-ari, kaya naman dun muna kami nagpahinga. Ang loob ay maalikabok at may mga lumang kasangkapan, ngunit sapat na upang maprotektahan kami sa ulan. "Ano ang pangalan mo?" tanong ko sa babae habang sinisindi ni Tatay ang kandilang nahanap niya sa isang sulok ng bahay. "Rosa," sagot niya. "Rosa de la Cruz. Nakatira ako sa kabilang bundok kasama ng aking kapatid na si Thomas." Nang banggitin niya ang pangalan ng kanyang kapatid, biglang naging mas masamang tingin ang kanyang mukha at nakita ko siyang napapailing-iling. Si Tatay ay lumalapit sa amin dala ang umuusok na kandila. Ang liwanag nito ay nagbigay ng kaunting aliw sa madilim na silid, ngunit nakita ko sa mukha ni Rosa na may mas malalim na problema siya kaysa sa pagkakaligaw lang. "Rosa, ligtas ka na dito. Sabihin mo sa amin kung ano ang totoong nangyari," sabi ni Tatay sa malambing na tinig. Kilala ko siya bilang isang taong hindi basta-basta nagtitiwala, ngunit may kakayahan siyang makakita kung may sinasabi ba ng totoo ang isang tao o hindi. Huminga ng malalim si Rosa bago nagsimulang magkwento. "Noong 1 linggo pa lang, naramdaman ko ang mga pagbabago sa aking katawan. Hindi lang dahil sa pagdadalang tanak, kundi may iba pang mga bagay na nangyayari sa akin tuwing gabi. Nararamdaman ko na parang may hinahanap akong pagkain na hindi ko maintindihan kung ano." Nakita ko na nagsimulang mag-alala si Tatay. Kilala niya ang mga ganitong sintomas mula sa mga kwentong narinig niya kay Lola Esperanza. Ang mga pagkaing hindi natural na hinahangad ng mga buntis ay madalas na senyales ng mga supernatural na pangyayari. "Patuloy mo, Rosa. Anong nangyari kay Thomas?" tanong ni Tata. Nagsimulang umiyak si Rosa ng malakas. "Kagabi, nang malakas ang bagyo, parang nawala ako sa aking sarili. Nakita ni Tomas na may nangyayaring kakaiba sa akin. Ang aking mga kuko ay nagiging mahaba at matalas at nararamdaman ko na gusto kong saktan ang lahat ng nakikita. Hindi ko malilimutan ang takot sa kanyang boses nang ikwento niya ang susunod na bahagi.
Sinubukan kong saktan si Tomas. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit nararamdaman ko na kailangan kong kumuha ng dugo mula sa kanya. Buti na lang at mabilis siyang tumakbo at nagtago sa kabundukan. Nang marinig ito ni tatay, nakita ko siyang kumuha ng maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Alam kong laging may dalang lana na binendisyunan ni Lola Esperanza para sa mga ganitong sitwasyon. Ang lana ay gawa sa mga halamang may kapangyarihan laban sa mga masasamang espiritu. Rosa, kailangan nating magtungo kay Lola Esperanza. Siya ang pinakamahusay na hilot sa aming lugar at alam niya kung paano tumulong sa mga katulad mong sitwasyon, sabi ni tatay habang inaayos ang kanyang mga gamit. Ngunit bago pa namin matapos ang usapan, nagsimulang magkakaiba ang kilos ni Rosa. Ang kanyang mga mata ay nagiging pula at ang kanyang mga daliri ay nagsisimulang humaba. Nakita ko na ang kanyang tiyan ay parang gumagalaw-galaw, tila ang sanggol sa loob ay nararamdaman ang pagbabago ng kanyang ina. Tumakas kayo, sigaw ni Rosa habang sinusubukan niyang kontrolin ang kanyang sarili. Hindi ko alam kung magagawa ko pa na pigilan ang aking sarili. Si tatay ay mabilis na kumuha ng asin na laging niya dalang nasa isang maliit na supot. Ito ay galing din kay Lola Esperanza at ginagamit namin ito para sa proteksyon laban sa mga aswang at iba pang mga nilalang. Inispray niya ang lana sa paligid ni Rosa at nagkalat ng asin sa sahig upang makagawa ng bilog na magpoprotekta sa. Ang epekto ay halos agad-agad. Si Rosa ay napabagsak sa sahig, ngunit hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kalmado na niyang nararamdaman. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa normal na kulay at ang kanyang mga daliri ay naging normal na haba. Salamat, bulong niya habang Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin, ngunit alam kong may tumutulong sa inyo na Habang naghihintay kaming tumila ang malakas na ulan, ikwento ko sa inyo kung paano namin nakausap si Lola Esperanza tungkol sa mga ganitong pangyayari. Ayon sa kanya, ang mga babae na nagkakaroon ng ganitong mga sintomas ay karaniwang may dugo ng mga manananggal sa kanilang lahi. Ang manananggal ay isang uri ng aswang na may kakayahang paghiwalayin ang itaas na bahagi ng katawan sa ibaba at lumipad upang hanapin ang mga buntis na babae at kainin ang mga sanggol sa sinapupunan. Ngunit ang kaso ni Rosa ay kakaiba. Sa halip na maging ganap na manananggal, parang nakasama lang siya sa gitna ng pagbabago. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay may mixed na dugo, kalahati tao at kalahating manananggal. Kaya naman, ang kanyang katawan ay nalilito kung ano ang dapat niyang gawin. Nang tumila na ang malakas na ulan, nagpatuloy kami sa paglalakad patungo sa bahay ni Lola Esperanza. Si Rosa ay kasama namin, ngunit nakita ko na patuloy siyang nag-aalala sa kanyang Minsan ay nakikita ko siyang hawak-hawak ang kanyang tiyan, tila kausap niya ang sanggol sa loob. Ang daan patungo sa bahay ni Lola ay mas mahirap kaysa sa inaasahan dahil sa bagyo, maraming mga puno ang natumba at kailangan naming gumapang sa ilalim ng mga sanga upang makatawid. Ang tubig sa mga ilog ay umapaw na rin, kaya naman kailangan naming maghintay ng ilang oras bago makataka. Habang naghihintay, nakwento sa amin ni Rosa ang iba pang mga karanasan niya sa nakaraang mga linggo. Sabi niya, hindi lang siya ang may problema sa kanilang pamilya. Ang kanyang lolo sa Panay ay kilala rin bilang may kaugnayan sa mga supernatural na nilalang, ngunit sa positibong paraan. Siya ay isang albularyo na marunong gumamit ng mga halamang panggamot at mga orasyon upang protektahan ang mga tao sa kanilang komunidad. Baka dahil dun sa lolo ko, kaya ganito ako, sabi ni Rosa habang nakaupo sa isang malaking bato. Ang mama ko ay laging nagsasabi na may dugo kami ng mga engkanto, ngunit hindi ko inisip na totoo pala. Nakita ko na naging interesado si tatay sa kwentong ito. Kilala niya ang mga albularyo dahil si Lola Esperanza ay nakikipagtulungan rin sa kanila minsan. Ang mga albularyo ay mga taong may natural na kakayahan na makipag-ugnayan sa mga espiritu, ngunit ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan para tumulong sa mga tao. Rosa, ang lolo mo ba ay may mga anting-anting o iba pang mga amulet? Tanong ni tatay. Oo, marami siyang mga ganon. Meron siyang mga mutya na nakuha niya sa mga bundok at mga tatak na ginawa niya gamit ang mga banal na salita, sagot ni Rosa. Bago siya namatay, binigay niya sa akin ang isang maliit na anting-anting na sabi niya ay magpoprotekta sa akin laban sa mga masasamang nilalang. Nang marinig ito, agad akong naging curious. Nasaan ang anting-anting na yon? Si Rosa ay tumingin sa kanyang leeg, ngunit walang nakasabit na amulet doon. Nawala nung nakaraang gabi.
Nung naging ganun ako, siguro nahulog nung tumakbo ako sa kagubatan. Alam ko na importante ang anting-anting na yon. Kung totoo ang kwento ni Rosa tungkol sa kanyang lolo, baka yun ang makakatulong sa kanya na kontrolin ang kanyang mga pagbabago. Ngunit sa ngayon, mas importante na makarating kami kay Lola Esperanza upang matulungan si Rosa sa kanyang kondisyon. Pagdating namin sa bahay ni Lola Esperanza, nakita namin na may mga kandilang nakapaligid sa buong tahanan. Ito ay senyales na may ginagawa siyang mga ritual o mga panalangin para sa proteksyon. Ang kanyang bahay ay gawa sa kawayan at nipa, ngunit may mga tanda ng mga banal na simbolo sa mga dingding at sa mga pinto. Lola, tawag nito. May 2 tao po kaming kailangan ng tulong. Lumabas si Lola Esperanza mula sa loob ng bahay. Siya ay nasa 70 taong gulang na, ngunit ang kanyang mga mata ay parang nakakakita pa rin ng lahat ng mga detalye sa paligid. Ang kanyang buhok ay puting-puti na, ngunit nakabalot sa isang magandang tela na may mga embroidery na gawa niya mismo. Nang makita ni Lola si Rosa, agad siyang lumapit at hinawakan ang kanyang kamay. Nakita ko na naging seryoso ang kanyang mukha pagkatapos ng ilang segundo. Pasok kayo agad, sabi ni Lola sa mabilis na tinig. Ang babae na ito ay manganganak na at hindi ordinaryong panganganak ang gagawin natin. Agad kaming pumasok sa loob ng bahay ni Lola Esperanza. Ang buong silid ay puno ng mga halaman na nakasabit sa kisame. Mayroong oregano, sambong, tsaang gubat at marami pang ibang mga gamot na hindi ko kilala. Ang amoy ay halo ng mga sariwang dahon at nagkakasunog na mga kandila na may espesyal na langis. Miguel, kumuha ka ng malinis na tela sa aparador. Rodrigo, mag-init ka ng tubig sa kalan. Mabilis, utos ni Lola habang ginagabayan si Rosa sa isang maliit na higaan na may mga unan na puno ng dried na mga herbs. Nakita ko na si Rosa ay nagsisimula na namang magkakaiba ang kilos. Ang kanyang mga mata ay nagiging hindi malinaw at ang kanyang paghinga ay nagiging mabilis. Ang kanyang mga kamay ay hawak-hawak ang kanyang malapapit ng tiyan at narinig ko siyang napapaungol sa sakit. Lola, ano pong nangyayari sa kanya? Tanong ko habang naghahanap ng mga tela sa aparador. Nakakita ako ng mga 2 malinis na kumot at ilang mga malilit na tuwalya na amoy na parang nabanlawan sa mga espesyal na Ang bata sa kanyang sinapupunan ay may kakaibang dugo, Miguel. Hindi lang ordinaryong sanggol ang ipapanganak niya. Kailangan nating maging handa sa lahat ng posibleng mangyari. Sagot ni Lola habang inaayos ang mga gamit sa mesa. May mga malilit na bote ng iba't ibang kulay, mga candles na may kakaibang amoy, at isang maliit na krus na yari sa kawayan. Si tatay ay bumalik na may dalang mainit na tubig sa isang malaking kaldero. Nakita ko na pawis din siya, hindi lamang dahil sa init ng apoy, kundi dahil sa tensyon ng sitwasyon. Kilala ko si tatay bilang matapang na tao, ngunit ngayon ay nakita ko sa kanyang mga mata na may takot din siya sa kung ano ang maaaring mangyari. Rosa, pakinggan mo ako, sabi ni Lola habang umuupo sa tabi ng babae. Alam ko na may kakaibang dugo ka. Ang inyong lahi ay may kaugnayan sa mga nilalang na hindi nakikita ng karamihan ng mga tao. Ngunit hindi ito nangangahulugang masama ka. Si Rosa ay tumingin kay Lola at nakita ko na may pag-asa sa kanyang mga mata. Totoo po ba na hindi ako magiging monster? Natatakot ako na saktan ko ang aking anak kapag ipinanganak ko na siya. Depende sa iyo yan, anak, sagot ni Lola. Ang kapangyarihan ay hindi masama o mabuti sa sarili nito. Ang mahalaga ay kung paano mo ito gagamitin. Ngunit una, kailangan mong maging safe ang panganganak. Biglang nagsimulang lumakas ang hangin sa labas. Hindi ito normal na hangin. May kasamang mga tunog na parang mga ungol ng mga hayop. At nakita ko na ang mga kandila sa loob ng bahay ay nagsimulang kumikislap kahit walang simoy na pumapasok sa mga bintana. May dumating, bulong ni Lola sa sarili. Miguel, kunin mo yung malaking bag sa likuran ng altar. May mga bagay doon na kailangan natin. Tumakbo ako sa likuran ng altar, isang maliit na mesa na may mga imahe ng mga santo at mga kristalang nakasabit sa paligid. Ang bag na tinutukoy ni Lola ay isang matandang kakaibang bayong na parang gawa sa mga bark ng mga puno. Sa loob ay may mga bottles ng holy water, maraming packets ng asin na iba't ibang kulay, mga dried na herbs na hindi ko kilala, at isang maliit na libro na nakasulat sa wikang hindi ko maintindihan. Lola, may mga nilalang ba sa labas? Tanong ni tatay habang tumitingin sa mga bintana. Hindi namin nakikita ang labas dahil sa mga takip na blackout curtain. Ngunit narinig namin ang mga ingay na hindi natural. Oo, Rodrigo, ang mga aswang ay nakakaamoy ng mixed blood
na nasa sinapupunan ni Rosa. Para sa kanila, ito ay isang rare na pagkain na makakadagdag sa kanilang kapangyarihan. Sagot ni Lola habang naghahanda ng mga gamit sa mesa. Kaya naman kailangan nating mag-ingat. Si Rosa ay biglang napaungol ng nakita ko na ang kanyang tiyan ay kumilos-kilos. Tila ang baby sa loob ay gustong lumabas na. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay naging visible at ang kanyang balat ay nagiging mas maputi pa. Lola, parang lalabas na yung bata, sabi ko habang lumalapit kay Rosa. Handa na ba kayo sa lahat ng makikita ninyo? Tanong ni Lola sa amin. Dahil ang mangyayari ngayon ay hindi ordinaryong panganganak. Tumango kaming dalawa. Kahit natakot ako, alam kong kailangan naming tulungan si Rosa at ang kanyang anak. Nakita ko na kumuha si Lola ng isang maliit na bottle ng holy water at nagsimulang mag-sprinkle sa paligid ng higaan. Ang mga tunog sa labas ay nagiging mas malakas. May narinig kaming mga yapak na parang mga kabayo, ngunit mas mabigat at mas nakakatakot. May narinig din kaming mga huni ng mga ibon, ngunit hindi ito natural na huni. Mas parang mga sigaw ng mga tao na nasa sakit. Ano pong mga yon, Lola? Tanong ko habang sinusubukan kong hindi magpakita ng takot. Mga tikbalang at iba pang mga nilalang na naaakit sa mixed blood. Ang tikbalang ay kalahating tao, kalahating kabayo. Sila ay mga ancient na nilalang na naghahanap ng mga taong may special na dugo upang gawing slaves o kaya naman kainin. Sagot ni Lola habang patuloy na naghahanda. Biglang nagsimulang mag-transform si Rosa. Ang kanyang mga kuko ay nagiging mahaba at matalas, katulad ng nakita namin kanina sa abandoned house. Ngunit ngayon, ang transformation ay mas complete. Ang kanyang mga ngipin ay nagiging mga pangil at ang kanyang mga mata ay nagiging pula. Rosa, subuking kontrolin mo ang sarili mo, sigaw ni Lola. Makikinig sa akin ang inyong sanggol at mararamdaman niya kung takot ka. Pero hindi nakakaintindi si Rosa. Ang kanyang isip ay tila wala na sa kanyang katawan. Nagsimula siyang gumalaw na parang may hinahanap siyang maisakit. Ang kanyang mga mata ay nag-focus sa amin at nakita ko na may hunger sa kanyang expression. Si tatay ay mabilis na kumuha ng asin at nag-sprinkle ng malaking circle sa paligid ng higaan. Habang ginagawa niya ito, nagsimulang mag-chant si Lola ng mga salita na hindi ko maintindihan. Ang tunog ay parang Latin pero may mga halong Tagalog at Bisaya na mga salita. Ang epekto ay hindi agad. Si Rosa ay sinubukan pang tumalon mula sa higaan, ngunit hindi niya magawa dahil sa protection circle. Ang kanyang mga kamay ay umabot sa amin, ngunit parang may invisible na wall na humahad lang sa kanya. Miguel, hawakan mo ang kamay ni Rosa at magsalita sa kanya sa malambing na kailangan natin siyang ibalik sa kanyang natural na kaisipan. Utos ni Lola habang patuloy na nagpapatuloy sa kanyang mga panalangin. Natatakot ako, ngunit lumapit pa rin ako kay Rosa. Ang kanyang mga mata ay pula pa rin at ang kanyang mga pangil ay nakatingin sa akin. Ngunit nang hawakan ko ang kanyang kamay, nararamdaman ko na mainit pa rin ito. Ibig sabihin, human pa rin siya sa loob. Rosa, ako si Miguel. Nandito kami para tulungan ka. Hindi mo kailangan matakot sa amin. Ang importante ngayon ay safe na mailabas ang inyong anak. Sabi ko sa mahinang tinig. Unti-unting bumalik ang normal na kulay ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga pangil ay naging normal na ngipin ulit. At ang kanyang paghinga ay nagiging mas regular. Nakita ko na umiyak siya. At alam kong natatakot pa rin siya sa nangyayari sa kanya. Salamat, bulong niya. Hindi ko alam kung bakit nangyayari ito sa akin. Normal yan sa mga tulad mo, Rosa. Ang importante ay natutunan mo ng kontrolin ito, sabi ni Lola. Ngunit kailangan pa nating maging handa dahil ang inyong anak ay lalabas na. Totoo nga ang sinabi ni Lola. Nakita ko na ang sinapupunan ni Rosa ay lalo pang kumilos at narinig namin ang malakas na pagkakauntog mula sa loob. Tila ang baby ay gustong lumabas na talaga. Ang mga tunog sa labas ay nagiging mas intense. May narinig na kaming mga katok sa mga dingding ng bahay at ang mga bintana ay umuga-uga kahit walang hangin. Alam kong ang mga nilalang sa labas ay nagiging mas desperate na makapasok sa loob. Rodrigo, kumuha ka ng malaking bangka ng tubig at lagyan mo ng holy water at asin. Ilagay mo sa entrance ng bahay, utos ni Lola. Miguel, tulungan mo akong mag-prepare para sa delivery. Nagsimula na akong mag-arrange ng mga clean na tela sa paligid ni Rosa. Nakita ko na ang kanyang mukha ay pawisan na at ang kanyang paghinga ay mas mabilis na. Alam kong normal na parte ito ng panganganak, pero sa kasong ito, hindi ko alam kung ano pa ang aasahan. Lola, normal lang ba na ganito ka-intense ang mga tunog sa labas? Tanong ko habang nag-aayos ng mga gamit. Hindi, Miguel. Kaya naman kailangan nating magmadali. Ang mixed blood na anak ni Rosa
ay may powerful na aura na nakaka-attract ng mga nilalang. Kapag ipinanganak na siya, mas lalakas pa ang attraction na yon, sagot ni Lola. Biglang may narinig kaming malakas na hiyaw mula sa labas. Hindi ito hiyaw ng tao, mas parang hiyaw ng isang malaking hayop na galit na galit. Nakita ko na ang mga dingding ng bahay ay umuga at ang mga gamit sa mga shelves ay nahulog sa sahig. Tikba lang, pulong ni Lola. Ito na ang pinakamalakas sa mga nilalang na narito ngayon. Biglang nagsimulang lumaki ang tiyan ni Rosa. Hindi ito normal na paglaki. Mas parang biglang nag-expand ang buong area. Ang kanyang balat ay nagiging transparent at nakita ko na may liwanag na lumalabas mula sa loob ng kanyang sinapupunan. Ano pong nangyayari? Tanong ko. Ang anak niya ay may sariling kapangyarihan na. Ang mixed blood ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang mag-manifest ng supernatural abilities kahit nasa loob pa ng sinapupunan, sagot ni Lola. Si Rosa ay napaungol ulit, ngunit ngayong mas malakas pa. Nakita ko na ang kanyang mga kamay ay naging claws ulit, ngunit ngayong hindi niya sinusubukang saktan ang sinuman. Sa halip, parang ginagamit niya ang mga claws para sa kanyang sariling proteksyon. Lola, malapit na ba siyang manganak? Tanong ni tatay na bumalik mula sa entrance ng bahay. Oo, Rodrigo, ngunit kailangan nating mag-ingat. Ang anak na ito ay magiging bridge between the human world at ang mundo ng mga supernatural beings. Depende sa kung paano natin siya aalagaan, maaari siyang maging protektor ng mga tao o kaya naman maging isang threat, sagot ni Lola. Ang mga tunog sa labas ay biglang tumigil. Ang katahimikan ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga ingay kanina. Alam namin na hindi ito magandang senyales. Ibig sabihin, mas malapit na sa amin ang mga nilalang. Handa na ba kayo? Tanong ni Lola sa amin. Dahil ang anak ni Rosa ay lalabas na sa mundo. Ang katahimikan sa labas ay naputol ng isang malaking pagkakauntog sa pinto. Ang buong bahay ay umuga at ang mga kandila ay halos mamatay sa lakas ng hangin na biglang pumasok sa mga butas ng dingding. Nakita ko na naging mas tensed pa si Lola Esperanza at alam kong hindi maganda ang ibig sabihin. Pumasok na sila sa protection barrier. Bulong ni Lola habang patuloy na nag-aayos ng mga gamit para sa panganganak. Miguel, kunin mo yung maliit na krus na nakasabit sa altar at ilagay mo sa dibdib ni Rosa. Tumakbo ako sa altar at kinuha ang krus na tinutukoy ni Lola. Ito ay gawa sa kawayan, ngunit nakita ko na may mga maliit na mga kristal na nakasabit sa mga sulok nito. Nang hawakan ko ito, nararamdaman ko ang init na lumalaganap sa aking mga daliri. Hindi nakakasunog na init, kundi yung tipong comforting warmth na parang yakap ng ina. Habang ipinapatong ko ang krus sa dibdib ni Rosa, nakita ko na ang kanyang mukha ay naging mas peaceful. Ang kanyang paghinga ay naging mas regular. At ang kanyang mga mata ay nagiging clear ulit. Ngunit ang kanyang tiyan ay patuloy pa rin na kumilos-kilos. At narinig ko ang mababang ungol na lumalabas sa kanyang bibig. Rosa, pakinggan mo ako, sabi ni Lola habang umaabot sa kanyang kamay. Ang inyong anak ay handang lumabas na. Kailangan mo lang magtiwala sa proseso at subukan mong hindi mag-transform habang nanganganak ka. Hindi ko po alam kung kaya ko, sagot ni Rosa sa nangangatal na tingin. Nararamdaman ko na gusto kong lumaban sa lahat ng nandito, pero alam ko rin na kailangan kong protektahan ang aking anak. Biglang may narinig kaming pagkakabasag ng mga bintana sa kabilang silid. Ang tunog ay parang may malaking kamay na sumabog sa salamin at kasama noon ay isang hiyaw na hindi ko malilimutan. Parang combination ng sigaw ng tao at ingay ng kabayo na galit na galit. Tikbalang na yon, sabi ni tatay habang kumuha ng malaking stick mula sa sulok. Lola, may mga armas ba tayong pwedeng gamitin laban sa kanya? Meron, Rodrigo. Pero ang pinakamalakas na proteksyon natin ngayon ay ang panganganak ni Rosa. Ang mixed blood ng kanyang anak ay magiging shield din natin laban sa mga nilalang na yon, sagot ni Lola. Hindi ko maintindihan kung bakit ang panganganak ay magiging proteksyon. Pero nagtiwala na lang ako kay Lola. Nakita ko na kumuha siya ng malaking bottle ng langis mula sa kanyang bag at nagsimulang mag-spread nito sa paligid ng buong silid. Ang amoy ay kakaiba, parang halo ng mga bulaklak at mga burnt na mga dahon. Si Rosa ay nagsimulang mag-push. Nakita ko sa kanyang mukha ang hirap at sakit, pero kasama noon ay determinasyon na maisilang niya ang kanyang anak ng ligtas. Ang kanyang mga kamay ay hawak-hawak ang mga sides ng higaan. At ang kanyang mga kuko ay naging mahaba ulit. Pero hindi na siya aggressive katulad kanina. Malapit na, Rosa. Nakikita ko na ang ulo ng inyong anak, sabi ni Lola habang naghahanda ng mga malinis na tela. Miguel, handa ka na ba sa kung anumang makikita mo? Hindi ko alam kung handa ako, pero tumango pa rin ako.
Ang totoo, hindi ko alam kung ano ang aasahan ko sa anak ni Rosa. Baka normal na baby, baka may mga claws din, o baka may ibang kakaibang features na makikita ko. Ang mga tunog sa labas ay nagiging mas malakas. May narinig na kaming mga yapak na parang multiple na mga tao o hayop na naglalakad sa paligid ng bahay. Ang mga dingding ay patuloy na umuuga at nakita ko na ang mga gamit sa mga shelves ay nagsisimulang mahulog. Lola, ilang nilalang ba ang nasa labas? Tanong ko habang sinusubukan kong hindi magpakita ng takot. Marami, Miguel. Ang mixed blood ay rare kasi at lahat ng mga aswang sa buong probinsya ay nakakaramdam nito. Para sa kanila, ang anak ni Rosa ay parang isang powerful na source ng energy na makakadagdag sa kanilang mga kapangyarihan, sagot ni Lola. Biglang may malaking crash na narinig mula sa kusina. Parang may bumagsak na malaking furniture at kasama noon ay mga tunog ng mga nabasag na plato at baso. Alam namin na pumasok na talaga ang mga nilalang sa loob ng bahay. Rodrigo, puntahan mo ang kusina at mag-sprinkle ka ng asin sa lahat ng mga entrance. Gamitin mo yung holy water din, utos ni Lola. Umalis si tatay dala ang mga bottles ng holy water at mga packets ng asin. Naiwan kaming tatlo sa silid. Ako, si Lola, at si Rosa na patuloy pa rin sa panganganak. Ang kanyang paghinga ay nagiging mas mabilis at nakita ko na pawisan na siya sa buong katawan. Lola, normal ba na ganito katagal ang panganganak? Tanong ko. Hindi ito normal na panganganak, Mick. Ang mixed blood baby ay may sariling timeline. Minsan mabilis, minsan matagal. Depende sa kung gaano ka-balanced ang human at supernatural elements sa kanyang dugo. Sagot ni Lola. Biglang nagsimulang mag-glow ang tiyan ni Rosa. Hindi ito normal na glow. Mas parang may internal light na lumalabas mula sa loob. Ang kulay ay golden white at ang intensity ay tumataas habang mas malapit nang lumabas ang baby. Ano pong ibig sabihin ng liwanag na yon? Tanong ko. Ito ang sign na ang anak niya ay may malakas na spiritual energy. Ang liwanag na yan ay magpoprotekta sa kanya at sa ating lahat habang vulnerable pa siya sa panganganak, sagot ni Lola. Si Rosa ay napaungol ng mas malakas. Nakita ko na lumabas na ang ulo ng baby at nakakagulat na ang itsura nito ay normal na normal. Walang mga claws, walang fangs, walang mga scales o anumang kakaibang features. Parang ordinaryong baby na may makinis na balat at normal na mga mata. Lola, normal ang itsura ng baby, sabi ko sa pagkakagulat. Huwag kang magmadali sa conclusion, Miguel. Ang mixed blood children ay hindi agad nagpapakita ng kanilang true nature. Minsan tumatagal ng ilang taon bago lumabas ang kanilang supernatural ability, sagot ni Lola. Habang tumutulong si Lola na mailabas completely ang baby, narinig namin ang malalakas na sigaw mula sa kusina. Si tatay ay parang nakikipaglaban sa mga nilalang doon at narinig namin ang mga tunog ng mga bagay na nahuhulog at nababasag. Tatay! Sigaw ko, pero pinigilan ako ni Lola. Huwag kang aalis dito, Miguel. Ang pinaka-importante ngayon ay safe na mailabas ang baby. Si Rodrigo ay marunong mag-defend ng sarili niya, sabi ni Lola. Totoo nga ang sinabi niya. Si tatay ay nagtrabaho na kasama ni Lola ng maraming taon at alam niya kung paano makipaglaban sa mga aswang at iba pang mga supernatural creatures. Nagtiwala na lang ako na kaya niya ang sitwasyon sa kusina. Ang baby ay completely lumabas na. Si Lola ay agad nag-inwrap siya sa malinis na tela at nag-check ng kanyang vital signs. Ang baby ay umiyak, ngunit ang tunog ay kakaiba. Mas musical kaysa sa normal na iyak ng mga sanggol. Parang may melody na kasama ang kanyang iyak. Lalaki ang anak ninyo, Rosa, sabi ni Lola habang iniaabot ang baby sa ina. At mukhang healthy naman siya. Si Rosa ay tumanggap ng kanyang anak na may luha sa mga mata. Nakita ko na ang kanyang expression ay halo ng relief, happiness at takot. Alam kong natatakot pa rin siya sa kung ano ang mangyayari sa kanyang anak. Ano po ang pangalan na ibig ninyong ibigay sa kanya? Tanong ni Lola. Angelo, sagot ni Rosa na hindi nag-hesitate. Angelo de la Cruz. Gusto kong maging angel siya para sa mga tao, hindi demon. Nang marinig ni Lola ang pangalang Angelo, nakita ko na tumango siya na parang api. Magandang pangalan, Rosa. Ang mga pangalang may connection sa mga angels ay nagbibigay ng extra protection sa mga mixed blood children. Biglang tumahimik ang mga tunog sa kusina. Hindi namin alam kung okay ba si tatay o may nangyari na ba sa kanya. Ang katahimikan ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga ingay kanina. Lola, dapat ba nating tingnan si tatay? Tanong ko. Maghintay muna tayo ng konti. Kung may nangyari kay Rodrigo, maririnig natin ang kanyang sigaw. Ngunit kung okay siya, babalik siya dito sa loob ng ilang minuto, sagot ni Lola. Habang naghihintay, nakita ko na si Angelo ay nagsimulang mag-open ng kanyang mga mata. Ang kulay ay dark brown, pero nakita ko
na may mga maliit na golden flecks na nakapaligid sa kanyang pupils. Hindi ito nakikita sa normal na mga bata, pero hindi rin ito nakakatakot na tingnan. Lola, normal ba yung mga golden spots sa mata ni Angelo? Tanong ko. Ito ang proof na may mixed blood siya. Ang mga golden flecks na yan ay magdadala sa kanya ng special vision. Makakakita siya ng mga nilalang na hindi nakikita ng normal na mga tao. Ito ay magiging blessing at curse sa kanya sa hinaharap, sagot ni Lola. Si Rosa ay yakap-yakap si Angelo at nakita ko na ang kanyang mga maternal instincts ay mas malakas pa kaysa sa kanyang mga supernatural urges. Hindi na siya nag-transform at ang kanyang mga mata ay nananatiling normal na kulay. Rosa, nararamdaman mo pa ba ang urge na mag-transform? Tanong ni Lola. Hindi na, Lola. Parang nawala na yung takot at anger na nararamdaman ko kanina. Ngayong kasama ko na si Angelo, nararamdaman ko na kaya kong kontrolin ang lahat ng mga pagbabago sa katawan ko, sagot ni Rosa. Ito ay magandang balita. Ibig sabihin, ang presence ng kanyang anak ay nagiging stabilizing force sa kanyang mixed blood nature. Ngunit alam ko rin na hindi pa tapos ang mga challenges na haharapin nila. Bumalik si tatay mula sa kusina. Ang kanyang mga damit ay medyo punit at may mga maliit na sugat sa kanyang mga braso, pero overall ay okay pa rin siya. Nakita ko na may hawak siyang malaking stick na may mga burn marks sa dulo. Okay na sa kusina, sabi ni tatay. Nakaalis na ang mga tikbalang, pero nakita ko na may mga marka sila na iniwan sa mga dingding. Hindi pa tapos ang problema natin. Ano pong mga marka yon? Tanong ko. Mga simbol na nagmamarka ng territory. Ibig sabihin, babalik sila at mas marami pa ang dadalaw. Ang presence ni Angelo ay magiging permanent na attraction para sa mga nilalang sa buong lugar, sagot si tatay. Nakita ko na naging worried ulit si Rosa. Yakap-yakap pa rin niya si Angelo, pero alam kong naiisip niya kung paano niya mapoprotektahan ang kanyang anak sa mga darating na panganib. Lola, ano po ang dapat naming gawin? Tanong ni Rosa. Una, kailangan natin mag-decide kung saan kayo maninirahan. Hindi safe na bumalik kayo sa inyong dating lugar dahil doon kayo unang nahanap ng mga nilalang. Pangalawa, kailangan natin mag-prepare ng mga protection spells at amulets para kay Angelo. Pangatlo, kailangan ninyong matuto ng mga basic na defensive magic para sa emergency situations, sagot ni Lola. Alam kong maraming mga desisyon ang kailangan naming gawin, pero sa ngayon, ang importante ay safe si Angelo at stable na si Rosa. Ang kanyang panganganak ay naging successful, pero ito ay simula pa lang ng kanilang journey bilang ina at anak na may mixed blood. Habang tinitingnan ko si Angelo sa mga braso ng kanyang ina, nakita ko na may kakaibang peaceful expression siya. Parang alam niya na may mga taong magpoprotekta sa kanya, kahit hindi pa niya completely naiintindihan ang mundo na pinanganak. Rosa, mananatili muna kayo dito sa bahay ko hanggang sa makagawa tayo ng permanent na plan para sa inyong safety, sabi ni Lola. At Miguel, ikaw ay magiging kuya ni Angelo. Kailangan mo siyang protektahan at turuan ng mga bagay na hindi matuturo sa mga regular na school. Tumango ako. Kahit bata pa lang ako, nararamdaman ko na may responsibility ako kay Angelo. Hindi ko alam kung ano ang magiging future niya, pero sigurado ako na gagawin ko ang lahat para maging safe siya at magamit niya ang kanyang mga gifts para sa mabuti. Lumipas ang 3 taon mula nang ipanganak si Angelo. Sa loob ng panahong iyon, maraming mga pagbabago ang naganap sa aming buhay. Si Rosa ay naging permanent resident na sa bahay ni Lola Esperanza at natutunan niyang kontrolin completely ang kanyang mga supernatural urges. Ang kanyang mga transformation ay hindi na nangyayari nang hindi niya sinasadya at natutunan niya na gamitin ang kanyang enhanced senses para sa mga positive na bagay. Si Angelo naman ay lumaki bilang isang napaka-curious na bata. Kahit 3 taon pa lang siya, nakikita ko na ang kanyang intelligence ay lampas sa normal na mga bata sa kanyang edad. Nakakapagsalita siya ng complete sentences, nakakaintindi ng mga complex instructions, at ang pinaka-interesting, nakakakita siya ng mga nilalang na hindi namin nakita. Isang umaga, habang naglalaro si Angelo sa hardin ng bahay ni Lola, nakita ko siyang nakikipag-usap sa kawalan. Lumapit ako sa kanya upang tingnan kung ano ang ginagawa niya. Angelo, sino ang kausap mo? Tanong ko. Si Tita Maria, sagot niya habang tumuturo sa isang parte ng hardin na walang nakikita. Sabi niya na maganda daw ang mga bulaklak na itatanim ni Lola di. Nang magtanong ako kay Lola tungkol dito, sinabi niya sa akin na si Maria ay ang dating kapitbahay nilang namatay na 5 taon na ang nakakaraan. Ito ay isa sa mga patunay na si Angelo ay may kakayahang makipag-communicate sa mga espiritu. Normal ba ito, Lola? Tanong ko. Oo, Miguel.
Ang mga mixed blood children ay naturally connected sa spiritual realm. Si Angelo ay makakakita at makakapag-usap sa mga good spirits, pero makakakita rin siya ng mga masasamang nilalang. Kaya naman importante na turuan natin siyang makilala kung sino ang safe at sino ang hindi. Sagot ni Lola. Ang pag-aalaga kay Angelo ay naging mas complicated nang magsimula siyang magtanong tungkol sa mga bagay na hindi namin in-expect. Isang araw, habang nakatira kami sa bahay ni Lola, biglang nagtanong si Angelo, "Tito Miguel, bakit ako kakaiba sa mga ibang bata?" Tanong niya habang nakaupo kami sa may bintana, tumitingin sa mga batang naglalaro sa labas. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang totoo nang hindi siya matakot. "Ano ang ibig mong sabihin, Angelo?" "Nakikita ko ang mga bagay na hindi nakikita ng mga ibang bata. May mga tao na lumalakad sa gabi na walang mga paa. May mga hayop na nakakatayo. At may mga liwanag na lumiliwanag sa paligid ng mga tao," sagot niya. Nakita ko na kailangan ko nang magbigay ng honest answer sa kanya. "Angelo, special ka. May gift ka na makakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Ito ay hindi dapat ikatatakot, pero kailangan mo matuto kung paano mo gagamitin ito ng tama." "Mula saan nanggaling ang gift ko?" tanong niya ulit. "Mula sa inyong mama at sa inyong family lineage. Ang inyong lahi ay may connection sa mga spiritual beings at ikaw ay naging bridge between our world at ang kanilang mundo," sagot ko. Si Angelo ay tumango na parang naintindihan niya ang sinabi ko. Kahit bata pa siya, nakita ko sa kanyang mga mata na may mas malalim na understanding siya kaysa sa mga normal na 3 taong gulang na bata. Ang mga problema ay nagsimula nang mag-enroll si Angelo sa local elementary school. Ang mga guro ay hindi alam kung paano siya handle-in dahil sa kanyang advanced intelligence at sa kanyang unusual behavior. Madalas siyang nakakakita ng mga nilalang sa classroom at minsan ay nakikipag-usap pa siya sa kanila sa gitna ng klase. Isang araw, tinawag ako ng principal ng school para sa emergency meeting. Kasama ko si Rosa at halatang worried kami pareho sa kung ano ang nangyari. "Mr. Santos, Mrs. De La Cruz, may problema tayo kay Angelo," sabi ng principal, si Mrs. Carmen Reyes. Kahapon, sa gitna ng math class, biglang tumayo si Angelo at nagsabi na may malaking itim na aso sa sulok ng classroom. Wala namang nakakita ng aso, pero si Angelo ay naging hysterical at hindi na namin mapakali. Si Rosa at ako ay nagkatinginan. Alam namin na ang itim na aso na nakita ni Angelo ay hindi ordinaryong aso. Sa mga kwento ni Lola Esperanza, ang mga itim na aso ay madalas na mga evil spirits na naghahanap ng target. "Ma'am, baka naman nakakita lang si Angelo ng stray dog na pumasok sa campus," sabi ni Rosa. Sinusubukan na mag-explain nang hindi nagiging too suspicious. "Hindi, Mrs. De La Cruz. Ang aming security guards ay nag-check ng buong campus at walang makitang aso. Bukod doon, ang behavior ni Angelo ay napaka-unusual. Madalas siyang nakikipag-usap sa kawalan at minsan ay parang may nakikita siyang mga bagay na hindi namin makita," sagot ng principal. Alam namin na kailangan na naming gumawa ng action. Hindi pwedeng patuloy na magkakaproblema si Angelo sa school dahil sa kanyang gifts. Kausap namin si Lola Esperanza tungkol dito at nagbigay siya ng suggestion. Kailangan nating turuan si Angelo kung paano mag-blend in sa normal na mundo. Hindi niya pwedeng ipakita sa lahat ang kanyang mga kakayahan. Kailangan niya matuto ng discretion, sabi ni Lola. Kaya naman, nagsimula kaming mag-training kay Angelo. Tinuruan namin siya na hindi lahat ng nakikita niya ay dapat niyang banggitin sa ibang tao. Tinuruan din namin siya ng mga signals na gamitin kapag may nakikita siyang unusual upang makahingi siya ng tulong sa amin nang hindi halata sa iba. Ngunit ang training ay hindi madali. Si Angelo ay naturally honest na bata at mahirap para sa kanya na itago ang mga nakikita niya. Maraming beses na nakita ko siyang frustrated dahil hindi niya mapaliwanag sa mga kaklase niya kung bakit siya natatakot sa mga lugar na mukhang normal sa kanila. Isang hapon, habang naglalakad kami pa uwi mula sa school, nakita ni Angelo ang isang malaking puno ng balete na nasa gilid ng daan. Ang balete ay kilala sa aming kultura bilang tirahan ng mga engkanto at madalas ay hindi pinupuntahan ng mga tao lalo na sa gabi. "Tito Miguel, may nakatira sa puno na yan," sabi ni Angelo habang tumuturo sa balete. "Ano ang nakikita mo, Angelo?" tanong ko. "May matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng puno. Sabi niya sa akin na may nakatagong treasure sa paligid ng ugat ng puno pero dapat daw maging careful ako," sagot ni Angelo. Naging curious ako sa sinabi niya. Alam ko na ang mga engkanto ay madalas na nagbibigay ng mga clues tungkol sa mga hidden treasures pero kailangan mo ring maging careful dahil minsan ay trap ito.
Angelo, sabihin mo sa matandong lalaki na salamat sa information, pero hindi tayo pwedeng magdig nga. Tanungin mo siya kung ano ang dapat nating gawin upang maging safe. Nakita ko na si Angelo ay parang nakikipag-usap sa kawalan. Matagal siyang nakatayo doon, minsan tumutango, minsan umiling. Pagkatapos ng ilang minuto, lumapit siya sa akin. Sabi ni Lolo, yung treasure ay hindi gold o silver. Ito ay isang anting-anting na gawa ng kanyang lolo at ito ay makakatulong sa mga tao na may mixed blood katulad ko. Pero sabi niya rin na may mga nilalang na gumagantay sa paligid ng puno. Kaya naman dapat nating bumalik dito kasama si Lola Esperanza, kwento ni Angelo. Nang makauwi namin, agad ko kinwento kay Lola Esperanza ang nangyari. Naging interesado siya sa sinabi ni lalo na na ang matandong lalaki ay nagsabi ng anting-anting. Miguel, malamang ang matandong lalaki na nakausap ni Angelo ay ang espiritu ng dating albularyo sa lugar na ito. Ang kanyang lolo ay kilala kong mahusay na manggagamot at alam ko na may mga powerful na anting-anting siyang ginawa bago siya namatay. Sabi nila, safe ba na puntahan namin yung puno? Lola, tanong ko. Oo, pero kailangan nating mag-prepare. Ang mga balete ay sacred places at ang mga nilalang na gumagantay doon ay hindi basta-basta magpapadaan. Kailangan nating magdala ng mga offerings at mga protection charms, sagot ni Lola. Kaya naman kinabukasan, nag-prepare kami ng mga kailangan para sa expedition sa Balete Tree. Nagdala kami ng mga bulaklak, prutas, tubig na binendisyonan at mga amulets na gawa ni Lola. Si Angelo ay excited. Pero nakita ko rin na may kaunting takot siya sa mga nakikita niyang nilalang sa paligid ng puno. Tito Miguel, maraming mga mata ang nakatingin sa atin mula sa mga sanga ng puno, bulong ni Angelo habang papalapit kami sa balete. Normal yan, Angelo. Ang mga engkanto ay naturally curious sa mga bisita nila. Basta sundin natin ang mga instructions ni Lola at maging respectful tayo, sagot. Nang makarating kami sa balete, nagsimula si Lola sa pag-perform ng ritual. Nag-arrange siya ng mga offerings sa paligid ng ugat ng puno at nagsimulang mag-chant ng mga prayer na nakaprotekta sa amin. Nakita ko na ang mga dahon ng puno ay gumagalaw kahit walang hangin, sign na may mga spiritual beings na nag-a-acknowledge sa aming presence. Angelo, tanungin mo ang matandong lalaki kung saan exactly nakabaon ang anting-anting, sabi ni Lola. Si Angelo ay lumapit sa isang parte ng puno at nagsimulang makipag-usap sa kawalan. Matagal siyang nakikinig at minsan ay tumutungo o umiling. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik siya sa amin. Sabi ni Lolo, nasa ilalim ng malaking ugat na nakayuko sa kanan. Dapat daw nating magdig ng 2 paa ang lalim at makikita natin ang wooden box na nakabalot sa mga dahon ng pandan, kwento ni Angelo. Nagsimula kaming magdig sa lugar na tinuro ni Angelo. Si Tatay at ako ang nagdig habang si Lola at Rosa ay nagbantay at nag-continue sa protection prayer. Si Angelo naman ay nakaupo sa malapit at patuloy nakikipag-usap sa matandong lalaki. Pagkatapos ng halos 1 oras ng pagdig, nakita namin ang wooden box na sinabi ni Angelo. Ito ay maliit lang, halos size ng isang jewelry box. Pero nakita namin na may mga intricate carvings sa ibabaw nito. Ang mga carvings ay parang mga ancient symbols na hindi ko kilala. Lola, ano po ang mga symbol na ito? Tanong ko habang inabot kay Lola ang box. Ito ay mga protection symbols na ginagamit ng mga albularyo noon. Ang bawat symbol ay may sariling meaning at power. Tingnan natin kung ano ang laman ng box na ito, sagot ni Lola. Nang binuksan namin ang box, nakita namin ang isang maliit na anting-anting na gawa sa metal na hindi ko kilala. Ang anting-anting ay circular at may mga maliit na stones na nakakabit sa paligid. Sa gitna nito ay may carved na symbol na parang combination ng cross at arrow. Ito ay napaka-powerful na anting-anting, sabi ni Lola pagkatapos niyang i-examine. Ang symbol sa gitna ay tumutukoy sa balance between light at darkness. Perfect ito para kay Angelo dahil ang kanyang mixed blood ay nangangailangan ng ganitong balanse. Isinuot namin kay Angelo ang anting-anting. Nang malagay niya ito sa kanyang leeg, nakita ko na may immediate change sa kanyang aura. Parang naging mas calm siya at ang kanyang mga mata ay naging mas focused. Paano mo nararamdaman, Angelo? Tanong ni Rosa. Mas malinaw na ang mga nakikita ko, ma'am. Nakikita ko pa rin ang mga nilalang, pero hindi na ako natatakot sa kanila. Parang alam ko na kung sino ang mabait at sino ang masama, sagot ni Angelo. Ito ay magandang development. Ang anting-anting ay tumutulong kay Angelo na ma-filter ang kanyang vision at makontrol ang kanyang reactions sa mga supernatural Ngunit alam namin na ito ay simula pa lang ng mas malalaking challenges na haharapin niya. Habang naglalakad kami pabalik sa bahay, nakita ko
na may sumusunod sa amin mula sa malayo. Hindi sila ordinaryong tao. Ang kanilang mga kilos ay kakaiba at ang kanilang mga anino ay hindi tumutugma sa kanilang mga katawan. Alam kong ang presence ng anting-anting ay nag-attract ng atensyon ng ibang mga nilalang sa lugar. Lola, may sumusunod sa atin, bulong ko. Alam ko, Miguel, ang anting-anting na nakuha natin ay hindi lang basta accessory. Ito ay isang beacon na mag-attract ng lahat ng mga supernatural beings sa area. Mula ngayon, mas maraming challenges ang haharapin natin, sagot ni Lola. Alam kong ang buhay namin ay magiging mas complicated mula ngayon. Ang anting-anting ay makakatulong kay Angelo, pero magdadala rin ito ng mga panganib na hindi namin in-expect. Ngunit handa kami na protektahan si Angelo at tulungan siyang gamitin ang kanyang gifts para sa mabuti. Ang mga sumusunod sa amin ay naging mas aggressive sa mga sumunod na araw. Hindi na lang sila nakakontento sa pagsunod mula sa malayo. Nagsimula na silang lumapit sa aming bahay tuwing gabi. Si Angelo ay laging nag-aalarma kapag nararamdaman niya ang kanilang presence. At nakikita namin sa kanyang mga reaksyon na ang anting-anting ay nagiging mas sensitive sa mga supernatural activities. Isang gabi, habang lahat kami ay natutulog, nagising ako sa malakas na tahol ng aming aso na si Bantay. Ang tahol niya ay hindi normal. Mas parang sigaw ng takot kaysa sa ordinary na warning bark. Agad akong tumayo at tumingon sa bintana at nakita ko ang mga mata na nagniningas sa dilim ng kagubatan. Tatay, gising! Bulong ko kay Tatay Rodrigo. May mga nilalang sa labas. Nagising din si Tatay at si Lola Esperanza. Si Rosa naman ay agad na tinungo si Angelo na kahit tulog pa ay parang hindi mapakali sa kanyang pagkakatulog. Ang anting-anting sa kanyang leeg ay nag-glow ng mahina, sign na may malapit na supernatural presence. Ilang nilalang ang nakikita mo, Miguel? Tanong ni Lola habang kumuha ng kanyang bag ng mga protective items. Hindi ko makount ng eksakto, Lola, pero nakikita ko ang mga mata sa paligid ng bahay, sa mga puno, sa likod ng mga halaman, at meron ding mga anino na gumagalaw sa may daan, sagot. Si Lola ay nagsimulang mag-prepare ng protection circle sa loob ng bahay. Kumuha siya ng asin at nagsimulang mag-sprinkle sa lahat ng mga bintana at pinto. Ginawa rin niya ang protective cross sa sahig gamit ang holy water at naglight ng mga special candles na may kasamang mga herbs. Biglang tumigil ang tahol ni Bantay. Ang katahimikan ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga ingay kanina. Lahat kami ay naghintay, nakatingin sa mga bintana at naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Mama, may malapit na, bulong ni Angelo kay Rosa. Kahit antok pa siya, ang kanyang mga mata ay naging alert at nakita ko na ang golden flecks sa kanyang mga mata ay naging mas bright. Biglang may narinig kaming malakas na thud sa bubong. Parang may malaking bagay na bumagsak doon at kasama noon ay mga tunog ng mga claws na kumukulubot sa metal na yero. Ang mga tunog ay naglakbay mula sa isang dulo ng bubong hanggang sa kabilang dulo, tila may nilalang na naglalakad sa ibabaw. Tikbalang, bulong ni Lola. Ito ay ang leader ng mga nilalang na sumusunod sa inyo. Mas malaki at mas matalino kaysa sa mga ordinaryong aswang. Ano po ang gusto niya, Lola? Tanong ni Rosa habang yakap-yakap si Angelo. Ang anting-anting, alam niya na ang power na nasa anting-anting ni Angelo ay makakapagdadala sa kanya ng mas malaking kapangyarihan. Gusto niya itong makuha at kung kinakailangan, kukunin niya si Angelo kasama ng anting-anting, sagot ni Lola. Ang mga tunog sa bubong ay tumigil pero napalitan naman ng mga tunog sa paligid ng bahay. May narinig kaming mga yapak na parang kabayo pero mas mabigat at mas rhythmic. May narinig din kaming mga huni na parang mga ibon, pero ang tunog ay mas malalim at mas nakakatakot. Tito Miguel, sabi ng mga good spirits na dapat tayong mag-prepare for battle. Ang tikbalang ay hindi aalis hanggang sa hindi niya nakukuha ang gusto niya, sabi ni Angelo sa mahina pero determinadong team. Nakita ko na kahit bata pa si Angelo, naiintindihan niya ang seriousness ng sitwasyon. Ang anting-anting ay tumutulong sa kanya na maging mas mature sa kanyang thinking. At nakikita niya ang mga possibilities na hindi namin naisip. Angelo, ano pa ang sinasabi ng mga good spirits? Tanong ni Lola. Sabi nila na ang tikbalang ay may mga weaknesses din. Hindi siya pwedeng pumasok sa loob ng bahay kung may complete protection circle. Pero kung may isang part na hindi covered ng protection, makakapasok siya, sagot ni Angelo. Agad kaming nag-check ng mga protection na ginawa ni Lola. Nakita namin na may mga gaps sa asin sa ilang parte ng mga bintana. At may isang candle na namatay na. Agad naming infix ang mga ito at nagdagdag pa ng extra layers ng protection. Habang nag-aayos kami,
biglang may narinig kaming boses mula sa labas. Hindi ito ordinaryong boses ng tao, mas malalim, at parang may multiple na tono na sabay-sabay na nagsasalita. Angelo, tawag ng boses. Angelo, lumabas ka. Hindi ko sasaktan ang inyong pamilya kung ibibigay mo sa akin ang anting-anting mo. Nakita ko na naging takot si Rosa. Yakap-yakap niya si Angelo at nakita ko sa kanyang mga mata na handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang anak. Huwag kayong makinig sa kanya, sabi ni Lola. Ang mga tikbalang ay kilala sa pagmanipulate ng mga tao gamit ang mga false promises. Kapag nakuha niya ang anting-anting, hindi lang si Angelo ang magiging in danger, pati na rin lahat ng mga tao sa buong probinsya. Ang boses ay nagsimulang maging mas persistent. Angelo, nakikita mo ba ang mga nilalang sa paligid ng inyong bahay? Lahat sila ay naghihintay sa aking utos. Kapag hindi mo ako binigyan ng gusto ko, papasok sila sa loob at sasaktan ang inyong pamilya. Si Angelo ay lumapit sa bintana, pero hindi siya nag-open ng curtain. Hindi ko ibibigay sa iyo ang anting-anting. Sigaw niya sa malakas na tinig. Ang anting-anting na ito ay para sa protection ng mga tao, hindi para gawing mas malakas ang mga masasamang nilalang. Naging proud ako kay Angelo sa sagot niya. Kahit bata pa siya, alam niya na ang right thing na gawin at hindi siya natatakot na tumayo para sa kanyang mga principle. Ang response ng tikbalang ay mas malakas na hiyaw na umuga sa buong bahay. Ang mga bintana ay nag-vibrate at ang mga gamit sa mga shelves ay nagsimulang mahulog. Nakita ko na ang protection candles ay nagsimulang mag-flicker, sign na ang tikbalang ay sumusubukan na i-break ang aming defense. Kailangan nating gumawa ng offensive move, sabi ni Lola. Hindi tayo pwedeng magstay lang sa defensive. Ang tikbalang ay persistent at eventually ay makakagawa siya ng paraan para makapasok. Ano po ang pwede nating gawin? Tanong ni tatay. May ritual tayong pwedeng gawin para i-banish ang tikbalang pabalik sa kanyang realm. Pero kailangan ng sacrifice mula sa isa sa atin at may risk na hindi mag-succeed, sagot ni Lola. Anong klase ng sacrifice? Tanong ni Rosa. Ang isa sa atin ay kailangang mag-volunteer na mag-confront sa tikbalang face-to-face sa labas ng protection circle. Ang taong yun ay magiging bait para i-distract ang tikbalang habang ginagawa namin ang banishment ritual, sagot ni Lola. Lahat kami ay naging tahimik. Alam namin na ang mag-volunteer na lumabas ay magiging extremely dangerous. Ang tikbalang ay kilala sa pagiging brutal sa mga opponents nila at may chance na hindi makakabalik ang taong lumabas. Ako ang lalabas, sabi ni Rosa bigla. Ako ang dahilan kung bakit nandito ang tikbalang. Dahil sa mixed blood ko at sa anak ko, kaya nila nahanap ang lugar na ito. Hindi Rosa, sagot ni tatay. Ako ang may pinakamadaming experience sa pakikipaglaban sa mga supernatural creatures. Ako ang dapat lumabas. Hindi po kayo pwede, tatay, sabi ko. Kailangan ninyo dito sa loob para sa ritual. Ako na lang ang lalabas. Miguel, hindi ka pa ready para sa ganyang level ng confrontation, sabi ni Lola. Ang tikbalang ay may centuries na experience sa pakikipaglaban. Habang nag-argue kami, si Angelo ay biglang nagsalita. Hindi kailangan ng isa sa atin na lumabas. May ibang paraan. Ano yon, Angelo? Tanong ni Rosa. Sabi ng mga good spirits na pwede nating gamitin ang anting-anting, hindi para sa defense, pero para sa offense. Kung i-channel natin ang power nito correctly, pwede nating i-weaken ang tikbalang enough para mabanish siya, sagot ni Angelo. Pero Angelo, ikaw lang ang nakakagamit ng anting-anting. At bata ka pa para sa ganong responsibility, sabi ni Lola. Alam ko po, Lola, pero sabi ng mga spirits na hindi ako mag-isa. Lahat kayo ay pwedeng mag-channel ng energy sa akin at yung combined power natin ay magiging sapat para sa tikbalang, sagot ni Angelo. Nakita ko sa mga mata ni Angelo na determined siya, pero nakita ko rin na takot siya. Kahit may mature na thinking siya dahil sa anting-anting, 3 taon pa lang siya, at ang responsibility na binibigay namin sa kanya ay sobrang bigat. Angelo, sigurado ka ba na kaya mo? Tanong ni Rosa sa malambing na tinig. Hindi ko po alam, Mama, pero sabi ng mga spirits na ito lang ang paraan para maging safe tayong lahat, sagot ni Angelo. Nag-decide kami na subukan ang suggestion ni Angelo. Si Lola ay nag-explain sa amin kung paano namin i-channel ang aming energy sa kanya at kung ano ang mga dangers na maaari naming maranasan. Ang energy channeling ay magiging draining sa lahat ng mga participants. May chance na mahimatay ang isa sa atin o kaya naman ay ma-overwhelm si Angelo sa dami ng energy na marireceive niya. Pero kung successful tayo, ang tikbalang ay mabanish ng permanent sa lugar na ito, paliwanag ni Lola. Nag-arrange kami sa loob ng protection circle. Si Angelo ay nasa gitna, nakaupo at hawak ang anting-anting sa kanyang mga kamay. Kaming 4 ay nakapalibot sa kanya
at nag-hold ng hands para sa connection. Handa na ba kayo? Tanong ni Lola. Tumango kaming lahat. Kahit takot kami, alam namin na ito ang best chance namin para matalo ang tikbalang at maging safe ang aming lugar. Nagsimula si Lola sa ritual. Nag-chant siya ng mga salita na hindi ko maintindihan. Pero naramdaman ko na ang energy sa loob ng circle ay nagsimulang mag-increase. Ang anting-anting sa mga kamay ni Angelo ay nagsimulang mag-glow at ang mga golden flecks sa kanyang mga mata ay naging mas bright. Ang tikbalang sa labas ay nakaramdam ng ginagawa namin. Ang kanyang mga hiyaw ay naging mas malakas. At ang mga attacks niya sa protection barrier ay naging mas intense. Nakita ko na ang mga candles ay nagsimulang mag-flicker ng mas mabilis. At ang asin sa mga bintana ay nagsimulang mag-scatter. Focus lang kayo sa energy channeling, sabi ni Lo. Huwag kayong mag-worry sa ginagawa ng tikbalang sa labas. Naramdaman ko na ang energy ay nagiging mas malakas. Ang connection namin sa isa't isa ay naging mas deep at nakita ko na si Angelo ay nagsimulang mag-glow din. Hindi lang ang anting-anting. Ang kanyang buong katawan ay may golden light na nakapaligid. Biglang nagsimula si Angelo na magsalita pero hindi na siya yung normal na boses niya. Mas mature na at may authority na hindi expected sa 3 taong gulang na bata. Tikbalang, sigaw ni Angelo sa malakas na tinig na naabot hanggang sa labas ng bahay. Umalis ka sa lugar na ito. Hindi mo territory ang mundong ito at walang karapatan ka na saktan ang mga taong nakatira dito. Ang sagot ng tikbalang ay isang earth-shaking na hiyaw na parang nagmula sa pinakamalalim na parte ng impyerno. Ang buong bahay ay umuga at nakita ko na ang mga protection barriers namin ay nagsimulang mag-crack. Ngunit ang golden light mula kay Angelo ay naging mas lakas pa at naramdaman ko na ang combined energy namin ay lumalaban sa dark power ng tikbalang. Hindi mo ako matatatakot, batang babae, sigaw ng tikbalang mula sa labas. Ako ay nandito na bago pa man kayo ipinanganak. Ang lugar na ito ay akin at lahat ng may mixed blood dito ay dapat sumunod sa akin. Si Angelo ay nanatiling focused sa ritual. Ang kanyang mga mata ay nagiging completely golden na at nakita ko na ang anting-anting sa kanyang mga kamay ay nagiging sobrang init na parang may apoy sa loob nito. Ang energy na pumupunta sa kanya mula sa amin ay nararamdaman kong nag-drain sa aming lahat. Pero patuloy pa rin kaming nag-channel. Tikbalang, ulit ni Angelo sa mas malakas na tinig. Ang aking lahi ay hindi galing sa takot at kadiliman. Ang aking mother ay natutunan na kontrolin ang kanyang darkness at gamitin ito para sa light. Ako ay bridge between darkness at light at ginagamit ko ang power ko para protektahan ang mga innocent. Narinig namin sa labas ang mga tunog ng iba pang nilalang na nag-scatter. Parang ang presence ni Angelo ay naging sobrang intimidating na ang mga smaller creatures ay nagsimulang tumakbo. Ngunit ang tikbalang ay nananatiling matapang at ang kanyang attack sa protection barrier ay naging mas violent pa. Si Lola ay nagsimulang mag-chant ng mas malalim na incantation. Ang kanyang boses ay naging multi-layered. Parang may mga ibang boses na sumasama sa kanya. Naramdaman ko na ang spiritual presence sa loob ng bahay ay naging mas dense at nakita ko na may mga liwanag na sumusulpot sa mga sulok na hindi galing sa mga kandil. Miguel, bulong ni Lola sa gitna ng kanyang chanting, kumuha ng bamboo stick sa likod ng altar at ihulog mo sa holy water. Gagamitin natin yon as a weapon. Habang patuloy na nag-channel ng energy kay Angelo, sinubukan kong abutin ang bamboo stick na tinutukoy ni Lola. Ang stick ay mahaba, halos 3 talampakan at napakasolid. Nang mahulog ko ito sa holy water, nakita ko na ang tubig ay nagsimulang mag-boil at mag-emit ng steam na may kasamang golden light. Rosa, tawag ni Lola. Nararamdaman mo pa ba ang urge na mag-transform? Oo, Lola, sagot ni Rosa habang patuloy na nag-channel ng energy. Pero ngayon ay hindi dahil sa takot o anger. Parang gusto kong mag-transform para protektahan si Angelo at kayong lahat. Gawin mo, sabi ni Lola. Ang good intentions ay magbabago sa nature ng inyong transformation. Sa halip na maging destructive manananggal, magiging protective spirit kayo. Si Rosa ay nagsimulang mag-transform. Pero tama si Lola. Ang transformation niya ngayon ay kakaiba sa mga nauna. Ang kanyang mga mata ay naging golden katulad ni Angelo. Ang kanyang mga kuko ay lumaki pero hindi naging violent looking. At ang kanyang aura ay naging protective instead na threatening. Ang tikbalang sa labas ay nakaramdam ng transformation ni Rosa. Imposible, sigaw niya. Ang manananggal ay creatures of darkness. Hindi kayo pwedeng maging light being. Nagkakamali ka, sagot ni Rosa sa bagong boses na mas malakas at mas confident. Ang darkness at light ay pwedeng mag-coexist.
Ang mixed blood ay hindi curse. Ito ay gift na nagbibigay sa amin ng choice. Biglang sumugod ang tikbalang sa protection barrier. Ang impact ay sobrang lakas na ang buong bahay ay umuga. At nakita ko na ang aming protection circle ay halos ma-break na. Ngunit sa exact moment na yon, si Angelo ay nagtayo at nag-raise ng kanyang mga kamay. Suportahan ninyo ako, sabi ni Angelo sa aming lahat. Lahat ng energy ninyo, ibigay ninyo sa akin ngayon. Ginawa namin ang sinabi niya. Lahat ng natitirang energy namin ay in-channel namin kay Angelo. Naramdaman ko na sobrang dizzy ako at nakita ko na si tatay at si lola ay halos mahimatay na rin. Pero patuloy pa rin kaming nag-give ng energy. Si Angelo ay naging parang sun sa gitna ng circle. Ang golden light na lumalabas sa kanya ay sobrang lakas na hindi na namin kaya tingnan ng diretsyo. Ang anting-anting sa kanyang leeg ay naging parang star at ang buong atmosphere sa loob ng bahay ay naging parang heaven. Tikba lang, sigaw ni Angelo sa pinakamalakas na tinig na nagawa niya. In the name of balance, in the name of protection, in the name of love na nagiging reason kung bakit ginagamit namin ang aming powers. Umalis ka sa mundo ng mga tao at bumalik ka sa inyong realm. Ang golden light ay biglang lumabas ng bahay at kumalat sa buong lugar. Nakita ko mula sa bintana na ang light ay umabot sa kagubatan, sa mga bundok, at sa lahat ng mga lugar na maaaring naging hiding spots ng mga masasamang nilalang. Ang tikbalang ay nag-let out ng last, desperate scream. Ang tunog ay unti-unting naging mahina at eventually ay naging whisper lang hanggang sa tuluyang nawala. Ang oppressive atmosphere na naramdaman namin sa mga nakaraang araw ay biglang naging light at peaceful. Si Angelo ay napabagsak sa sahig, exhausted. Ang golden light ay unti-unting naging dim at ang kanyang mga mata ay bumalik sa normal na kulay. Ngunit nakita ko na ang golden flecks ay naging mas prominent na at ang kanyang overall aura ay naging mas mature. Tapos na ba? Tanong ni Rosa na bumalik na rin sa kanyang normal form. Oo, sagot ni Lola na pawisan at pagod din. Ang tikbalang ay nabanish na sa realm nila. Hindi na siya makakabalik dito at ang kanyang influence sa ibang mga nilalang sa lugar ay nawala na rin. Lumabas kami sa bahay para i-check ang surroundings. Ang kagubatan ay naging tahimik. Hindi yung nakakatakot na tahimik, pero yung peaceful na tahimik na natural sa mga normal na lugar. Ang mga tunog ng mga normal na hayop ay bumalik na at ang hangin ay naging malinis at fresh. Tito Miguel, tawag ni Angelo habang hawak-hawak pa rin ang anting-anting. Sabi ng mga good spirits na safe na tayo ngayon. Ang mga masasamang nilalang ay umalis na at ang mga good spirits naman ay magiging protectors ng lugar. Naging emotional ako sa sinabi ni Angelo. Ang 3 taong gulang na bata ay naging hero na nag-save sa aming lahat at sa buong komunidad. Ang sacrifice niya at ang courage niya ay naging dahilan kung bakit safe na ulit ang aming lugar. Sa mga sumunod na buwan, ang buhay namin ay naging normal. O at least, ang version ng normal na pwede para sa mixed blood family. Si Angelo ay bumalik sa school at ang mga problema niya dati ay nawala na. Ang kanyang teachers ay naging amazed sa kanyang improved behavior at sa kanyang exceptional intelligence. Si Rosa ay naging full-time na bahagi ng aming pamilya. Natutunan niyang gamitin ang kanyang abilities para sa healing at protection at naging assistant siya ni Lola Esperanza sa mga cases na nangangailangan ng supernatural intervention. Ang kanyang transformation ability ay naging asset na ginagamit niya para tulungan ang mga tao, hindi para saktan sila. Ako naman ay naging full-time guardian ni Angelo. Tinuruan ako ni Lola ng mga advanced protection spells at defensive magic para sa mga future threats na pwedeng dumating. Naging specialized ako sa pag-handle ng mixed blood cases at naging bridge ako between normal human world at supernatural realm. Si Tatay Rodrigo ay patuloy na naging farmer pero ngayon ay may additional responsibility bilang protektor ng aming barangay. Ang kanyang knowledge sa supernatural creatures ay naging valuable resource sa community at maraming mga tao ang lumalapit sa kanya for advice tungkol sa unusual na pangyayari. Si Lola Esperanza ay naging more active sa pag-train ng mga bagong hilot at albularyo sa area. Ang kanyang experience sa case ni Angelo ay naging foundation niya para sa pag-handle ng future mixed blood cases. Ang aming palay farming ay naging mas prosperous pa. Ang blessed na seeds na ginagamit namin ay naging legendary sa buong probinsya at maraming mga farmer ang nagtutungo sa amin para makakuha ng advice sa sustainable at spiritual agriculture. Si Angelo ay lumaki bilang well-balanced na bata na may strong sense of responsibility. Ang kanyang gifts ay naging tool niya para tulungan ang mga tao, hindi para i-intimidate sila.
Natutunan niyang mag-balance between normal childhood activities at spiritual responsibility. Ang anting-anting ay naging permanent na part ng kanyang identity. Hindi siya nag-take off nito, pero hindi rin siya dependent. Natutunan niyang ma-access ang kanyang own inner strength at ang anting-anting ay ginagamit niya lang as amplifier ng kanyang natural ability. Ngayon, habang nagsusulat ako ng kwentong ito, si Angelo ay nasa age na 7 na. Naging leader siya sa kanyang class, hindi dahil sa kanyang supernatural abilities, pero dahil sa kanyang kindness, intelligence, at natural leadership skills. Ang kanyang classmates ay respeto sa kanya, at ang kanyang teachers ay nag-consider sa kanya bilang one of their brightest students. Ang aming community ay naging model sa buong probinsya kung paano mag-coexist ang normal humans at ang mga taong may supernatural abilities. Ang balance na na-achieve namin ay naging inspiration sa ibang mga lugar na may similar na situations. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa supernatural creatures at magic. Ito ay tungkol sa family, acceptance, growth, at ang power ng love na mag-transform ng darkness into light. Natutunan namin na ang mixed blood ay hindi curse. Ito ay gift na nagbibigay ng opportunity para maging bridge between different worlds. Sa huli, ang pinaka-importanting lesson na natutunan namin ay ito. Hindi importante kung ano ang origin mo o kung anong klase ng blood ang dumadaloy sa inyong ugat. Ang importante ay kung paano mo ginagamit ang inyong gifts at kung para kanino mo ito ginagamit. Si Angelo ay living proof na kahit may darkness sa inyong lineage, pwede pa ring piliin ang light. Iyan ang kwento ng anak ng manananggal. Si Angelo, ang bridge between worlds, ang protector ng innocence, at ang living symbol na ang love ay mas malakas kaysa sa lahat ng supernatural powers na existing sa mundo. Salamat sa pakikinig sa aming kwento. Kung nagustuhan ninyo ang adventures namin, i-like at i-subscribe para sa mas maraming mga supernatural stories. At i-comment ninyo kung anong gusto ninyong marinig na susunod na kwento.